Ang tatlong magkapatid na sina Clara, Emily, at Sarah ay mukhang ordinaryong magkapatid na nakatira sa tahimik na kapitbahayan. Pero sa likod ng kanilang inosenteng ngiti at perpektong imahe ng pamilya, ay nagtatago ang isang sekreto na napakadilim at nakakabaluktot na sa huli ay sisirain ang lahat ng nakapaligid sa kanila. Ang kanilang stepbrother na si Jason ay nasa sentro ng lahat. Hinila sila sa isang web ng bawal na obsesyon, selos, at karahasan na malapit ng maging isa sa pinakanakakagulat na tunay na krimen na nakita ng bayan. Ang tatlong magkapatid na sina Anna, Clara, at Rose ay nakatira sa isang tahimik na kapitbahayan kung saan magkakahawig ang bawat bahay at parang pare-pareho ang pattern ng buhay ng bawat pamilya. Sa labas, mukhang kalmado at walang kaguluhan ang kanilang mundo. Pero sa loob ng kanilang tahanan, may kumukulo na hindi inakala ng sinuman. Ang kanilang ina ay nagpakasal muli sa isang lalaki na may teenage son na nagngangalang Michael mula sa kanyang nakaraang kasal. Sa simula, mukhang harmless, kahit hopeful pa nga, ang paghahalo ng dalawang pamilya, dahil naisip ng mga magulang na mas malakas ang sambahayan kapag magkasamang lumaki ang mga anak na parang tunay na magkakapatid. Pero sa katotohanan, ang pagdating ni Michael ay nagbago ng lahat sa paraang hindi inasahan ng kahit sino. Si Michael ay mas matanda kaysa sa mga kapatid na babae, at mula nang pumasok siya sa bahay, may kakaibang otoridad ang kanyang presensya. Hindi lang siya basta lalaki. May kagandahang loob siya na nakakaagaw pansin, uri ng personalidad na nakakaakit ng tao nang walang pagsisikap. Si Anna, ang pinakamatanda, ang unang nakapansin sa kanya. Humanga siya kung gaano siya kaiba sa mga lalaking kilala niya sa paaralan. Si Clara, ang panggitna, sumunod agad na naakit sa kanyang kumpiyansa. Si Rose, ang bunsong, nakita siya sa mata ng isang taong desperado para sa pag-aari at atensyon. Dahan-dahan, tahimik, lumakas ang kanilang ugnayan sa kanya hanggang naging sentro siya ng kanilang pribadong mundo. Sa simula, mukhang inosente ang kanilang pagiging malapit. Magkasama silang naglalaro kapag wala ang mga magulang, nanonood ng scene, nag-uusap hanggang hating gabi. Mahaba ang shift ng kanilang ina sa trabaho, minsan overnight, habang madalas na naglalakbay ang kanilang stepfather para sa trabaho. Naiwan silang walang tagapag-alaga ng maraming oras, kahit araw, at sa kawalan na iyon, nawala ang mga hangganan. Sumandal ang mga kapatid kay Michael para sa kasama, at si Michael naman ay hinikayat ang atensyon nila. Lumalim ang koneksyon lampas sa inaakala ng sinuman sa pagitan ng magkakapatid, step o hindi. Naging maprotekta si Anna sa kanyang oras kasama siya. Inaayos niya na makatabi siya, sabik na angkinin siya sa paraang hindi makikita ng iba. Sumunod si Clara ng malapit, ayaw na bigyan ng kanyang ate ang lahat para sa kanya. Si Rose, kahit mas bata, hindi bulag sa lumalaking tensyon. Gusto rin niya ang atensyon niya, hindi dahil sa kompetisyon, kundi mula sa isang pangulila na hindi niya maipaliwanag. Ano ang nagsimula bilang paglalaro ay naging sekreto, at ang mga sekreto ay may paraan upang magbigkis ng mga tao habang hinila rin sila sa panganib. Naging espasyo ang bahay kung saan lumalaki ang mga anino. Sa gabi, kapag tahimik ang labas, natagpuan ng mga kapatid ang kanilang sarili na lihim na gumagala sa mga sulok, naaanak sa bawal. Sobdo na hinikayat ito ni Michael, ginagawa bawat isa sa kanila na pakiramdam na pinili, espesyal, at iba sa iba. Hindi nila nakita ang manipulasyon sa simula. Para sa kanila, parang pag-aari ito, parang bahagi ng isang nakakakilig na bagay na hindi maintindihan ng iba. Ang sekreto ang nagpasiklab ng intensity, at hindi nagtagal, nakulong na sila sa web ng obsesyon. Habang lumipas ang panahon, nagsimula silang gumawa ng mga ritual na sila lang ang nakakaalam. Isang sulyap sa hapagkainan, isang lihim na note na ipinasok sa pagitan ng mga libro, isang late-night signal mula sa hallway. Lahat ng maliliit na galaw na ito ang nagbigkis sa kanila. Dala-dala ng mga kapatid ang kanilang sekreto sa katahimikan, bawat isa ay naniniwala na ito ay isang mahalagang bagay na dapat protektahan. Pero habang lumipas ang bawat linggo, lumalakas ang bigat ng sekreto. Ano ang dating nakakakilig ay naging mapanganib na bigat na pumipindot sa kanilang mga batang isipan. Nagsimulang mag-journal si Anna, sinusulat ang mga sandali kasama si Michael, inilalantad ang kanyang lumalalim na attachment. Si Clara, na aksidenteng nakadiskubre ng journal, ay lihim na binasa ito. At sa halip na marepulse, lalo pa siyang nagdetermi na mag-ukit ng sariling lugar sa lihim na ugnayan.
Si Rose, masyadong bata para maintindihan lahat sa simula, sumunod sa mga ate niya, kumbinsido na ito ang tanging paraan para manatiling magkasama ang pamilya. Hindi nakikita ng kanilang mga magulang ang tensyon sa kanila. Ang kanilang ina, pagod mula sa trabaho, hindi napansin ang mga lingering stress o ang nervous energy sa kwarto kapag pumasok siya. Ang kanilang stepfather, mas nakatuon sa karera, kaysa sa mga anak, ay naniniwala na maayos na ang blended family. Walang nakakaalam na ang mismong dingding ng bahay ang humahawak sa isang sekreto na kumakain sa buhay ng kanilang mga anak. Habang patuloy ito, mas lumala ang panganib. Nagsimulang magbago ang mga kapatid sa soble na paraan. Sa paaralan, distracted sila, madalas nananaginip, hindi makapag-focus sa pag-aaral. Napansin ng mga guro ang kanilang unusual closeness sa isa't isa, parang may binabantayan silang hindi kayang hawakan ng iba. Mas bihira na silang iniimbitahan ng mga kaibigan, pagod na sa kanilang pagtanggi na papasukin ang sinuman sa kanilang pribadong bilog. Dahan-dahang nag-isolate ang mga kapatid, nakakabit lang sa isa't isa at kay Michael. Nagsimulang lumitaw ang selos sa maliliit na bitak. Si Anna ay naiinggit kay Clara kapag napansin niyang masyadong maraming oras kasama si Michael. Si Clara ay nagalit kay Rose, iniisip na ninanakaw ng bunsong ang mga sandali na para sa kanya. Si Rose naman ay nakaramdam ng pagiging overshadowed ng kanyang mga ate, naniniwala na kailangan niyang lumaban ng mas matindi para hawakan ang atensyon ni Michael. Ano ang dating nagkaisa sa kanila ay nagsimulang maghiwalay, pero wala sa kanila ang nangahas na pag-usapan ito ng bukas. Ang takot sa exposure ang nagpanatili sa kanila ng katahimikan, at sa katahimikang iyon, lalong lumalim ang kanilang obsesyon. Bawat sinungaling na sinabi nila para protektahan ang sekreto ay naglalayo sa kanila sa realidad. Gumawa sila ng alibis para sa isa't isa, ipinaliwanag ang mga suspicious na pag-ugali, at gumawa ng kwento para madistract ang mga magulang. Hindi na lang simpleng sekreto ang ugnayan sa pagitan ng mga kapatid at ng kanilang stepbrother. Ito ay double life. Mga bata silang nabubuhay sa dalawang mundo, ang ordinaryong pamilya na nakikita ng mga kapitbahay, at ang madilim na lihim na sumusupil sa kanila sa likod ng saradong pinto. Ang mismong bahay ay parang nagdadala ng bigat ng kanilang mga aksyon. Bawat kwarto ay may mga alaala na hindi nila matatakasan. Bawat sulok ay parang saksi sa ginawa nila. Sa gabi, ang katahimikan ay nakakabingi, sinisira lang ng tunog ng mga yabag na maingat na gumagalaw sa halway. Tumitibok ng mabilis ang kanilang mga puso sa bawat creak ng sahig, natatakot na mahuli pero hindi kayang tumigil. Naniniwala ang mga kapatid na magpakailanman silang magkakabigkis, na ang kanilang sekreto ay isang bagay na hindi kailanman madiskubre ng sinuman. Pero habang lumalalim sila sa obsesyon, mas lumalambot ang kanilang mundo. Hindi pa nila alam pero nabubuo na ang mga bitak. Isang pagkakamali, isang slip ng dila, isang mausisa na tagamasid at lahat ay babagsak. Ang kwento ni Anna, Clara, at Rose kasama si Michael ay nagsisimula pa lang pero nakaka-spin out of control na ang kanilang buhay. Ano ang dating thrilling na bond ay malapit nang maging mas madilim kaysa sa inisip nila. Ang sekreto ng mga kapatid kay Michael ay lalong lumalakas bawat araw. At gayunpaman, masyadong malakas ang pull nito para labanan. At daladala ni Clara at Rose ang bigat sa katahimikan, nakakabit sa kaalaman na walang makakaalam kailanman. Sa labas, patuloy ang kanilang buhay na parang walang nagbago. Pumapasok sila sa paaralan, kumakain ng hapunan kasama ang pamilya, at pinapanatili ang ilusyon ng normal na sambahayan. Pero sa ilalim ng manipis na layer ng ordinaryong buhay, nag-unravel ang realidad. Ang sekreto ay ginawang constant balancing act ang kanilang mga araw, kung saan bawat galaw ay maingat na pinaplano at bawat salita ay pinipili ng may katumpakan. Isang pagkakamali lang ay maaaring ibagsak ang buong fragile na arrangement. Sa simula, akala nila kaya nila itong hawakan. Naniniwala si Anna na ang kanyang maturity ay nagbibigay sa kanya ng kontrol, na makakapag-manage siya ng risks at mapoprotektahan ang lahat. Iniisip ni Clara na ang kanyang cleverness ang magiging shield niya sa suspicion. Naniniwala si Rose na ang kanyang youth ay ginagawa siyang invisible na walang magsususpetsa sa kanya. Pero ang katotohanan ay wala sa kanila ang handa sa strain. Nagsimulang tumagas ang sekreto sa kanilang pag-ugali sa paraang hindi nila napansin, pero napansin ng iba. Sa paaralan, nagsimulang magtanong ang mga guro tungkol sa biglaang kakulangan ng focus ni Anna.
Dati siyang ambitious, determinado na makapagtapos ng may magandang grado. Pero ngayon, rushed ang kanyang assignments, vague ang sagot, at shattered ang concentration. Si Clara, na dating confident, ay naging defensive kapag tinanong ng simple na tanong, parang bawat usapan ay maaaring mag-expose sa kanya. Si Rose, na dating friendly, ay naging withdrawn, itinulak palayo ang mga kaibigan na matagal na niyang kasama. Sa paningin ng outsiders, mukhang normal na teenage struggles. Pero sa mga mas malapit na tumingin, may tensyon sa paligid ng mga babae na hindi madaling ipaliwanag. Sa bahay, pareho ring kakaiba ang atmosphere. Ang kanilang ina, pagod mula sa mahabang oras sa trabaho, ay overlooked ang mga kakaibang katahimikan at nervous glances sa hapagkainan. Akala niya normal na sibling rivalry ito, ang uri na dumarating sa blended families. Ang kanilang stepfather, mas nakatuon sa paglalakbay at karera, ay halos walang pansin. Binigyan nito ng kalayaan ang mga kapatid at si Michael na ituloy ang kanilang hidden lives, pero ang kalayaan ay nagpakain lang sa kanilang obsesyon. Mas naging madilim ang mga gabi at mas naging reckless ang kanilang pag-ugali. Ang sekreto ay gumawa ng invisible wall sa bahay. May mga kwarto na may mga alaala na hindi binibigkas, pero naaalala ng lahat. Ang hallway ay parang passageway ng unspoken tension. Kahit ang kusina, na dating puso ng tahanan, ay naging lugar kung saan masyadong mabigat ang katahimikan. Bawat espasyo ay parang nadungisan ng ginawa nila. Gayunpaman, patuloy silang bumabalik, hindi kayang bitawan ang mapanganib na bond. Hindi na maiwasan ang selos. Si Anna, ang pinakamatanda, ay nakaramdam ng karapatan sa atensyon ni Michael, naniniwala na ang kanyang edad ang nagbibigay sa kanya ng rightful claim. Si Clara, matalino at calculating, ay nakita ang claim ni Anna bilang mahina at lumaban para sa sariling lugar sa tabi niya. Si Rose, kahit mas bata, ay tumanggi na umatras, naniniwala na may karapatan rin siya gaya ng kanyang mga ate sa sekreto na kanilang pinapanatili. Lumakas ang rivalry ng tahimik pero matalim, may mga subtle battles na nilalabanan sa shadows. Isang pinto na nakalock sa tamang oras. Isang sulyap na ipinapalit sa maling oras. Isang bigla ang dahilan para ilayo ang isa pang kapatid. Bawat aksyon ay maliit, pero bawat isa ay nagpapalalim ng bitak sa kanilang ugnayan. Gayunpaman, sinubukan nilang magpakita ng united front. Sa labas, mukha silang unusually close. Isang trio ng magkapatid na bihirang papasukin ang iba sa kanilang bilog. Napansin ng mga kapitbahay na hindi sila nagdadala ng kaibigan sa bahay. Nagtaka ang mga guro kung bakit walang interes ang mga kapatid sa relasyon sa labas ng paaralan. Naging running joke sa ilang kaklase na may sariling mundo ang mga kapatid. Walang nakaisip kung gaano katotoo ang pahayag na iyon. Habang lalong nagtatago ang mga kapatid, lalong nag-iisa sila. Hinikayat ni Michael ang sekreto, tinatamasa ang kontrol na hawak niya sa kanila. Sa ilang salita, maaari niyang pasiklabin ang selo sa pagitan nila. Sa isang maliit na galaw, maaari niyang gawing pakiramdam ng isa na pinili at ng isa pa na rejected. Ang mga kapatid, na bulag sa obsesyon, hindi malinaw na nakikita ang manipulasyon. Para sa kanila, ang sekreto ay parang patunay ng loyalty, parang mapanganib na kayamanan na kanilang pinoprotektahan ng sama-sama. Pero nagsimulang magpakita ang mga bitak. Isang gabi, nagkamali si Clara. Sa galit, isinulat niya sa kanyang notebook ang kanyang feelings kay Michael, isang raw at mapanganib na confession na iniwan niya nang walang ingat sa ilalim ng kanyang kama. Natagpuan ito ni Rose habang naghahanap ng iba. Sa halip na itago, binasa niya ang bawat salita. Para kay Rose, ang discovery ay nag-confirm lang ng kanyang hinala na gusto ni Clara ng higit sa kanyang patas na bahagi. Lalong lumalim ang rivalry, pero lalong lumakas din ang panganib dahil ngayon ay may written proof na ng sekreto na akala nila hindi kailanman maungkat. Samantala, napansin ni Anna na lumalayo ang kanyang mga kapatid sa isa't isa. Ang bond na dating nagpapalakas sa kanila ay ngayon nagpaparanoid sa kanila. Natatakot sila sa betrayal mula sa loob, bawat isa ay nagtataka kung sino ang maaaring bumigay sa bigat ng katotohanan. Naging lugar ng sobrang tensyon ang bahay na kahit ang mga magulang ay nagsimulang makaramdam ng unis nang hindi alam kung bakit. Napansin ng kanilang ina na mas madalas magbulungan ang mga kapatid, biglang tumitigil kapag pumasok siya sa kwarto. Naramdaman ng kanilang stepfather ang distansya, pero itinuring itong teenage moodiness.
Wala sa kanila ang nakakaalam kung gaano kalapit ang paglabas ng katotohanan. Sa labas ng bahay, nagsimulang magkalat ang mga bulong-bulungan. Nakita ng mga kapitbahay si Michael na umaalis ng bahay ng hating gabi, minsan sinusundan ng isa sa mga kapatid. Napansin ng mga tao na walang interes ang mga babae sa mga lalaki sa kanilang edad, pero mukhang consumed sila ng isang bagay na hindi kayang pangalanan. Mula sa bulong-bulungan ay naging suspicion at mas lumakas ang bulungan. Nagsimulang mag-collapse ang perpektong facade ng pamilya. Kahit naniniwala pa rin ang mga kapatid na maitatago nila ang lahat bawat gabi, sinasabi nila sa sarili na safe sila. Inu-assure nila ang isa't isa na walang makakaalam. Pero sa kaibuturan, alam nila ang katotohanan. Hindi magtatagal magpakailanman ang mga sikreto na katulad nito. Isang slip, isang misplaced na salita, isang mausisa na tagamasid, at lahat ay mag-unravel. Tumataas ang tensyon na parang bagyo, lumalakas, invisible pero hindi mapipigilan. Cling pa rin ang mga kapatid sa paniniwala na ginagawa silang espesyal ng kanilang sekreto, na ang kanilang koneksyon kay Michael ay unike at unbreakable. Pero hindi nila nakikita kung paano sila dahan-dahang sinisira ng kanilang obsesyon. Ano ang dating bond ay naging trap na ngayon, at ang mga dingding sa paligid nila ay sumasarado na. Mas malapit na pinapanood ng labas na mundo, kaysa sa inaakala nila, at ang unang senyales ng exposure ay nagsisimula ng lumitaw. Nagsimula ang pagkakabukas sa isang maliit na bitak, at mula roon, kumalat ang sekreto na parang fracture sa salamin na hindi na kayang pigilan. Si Rose, ang bunsong, ang unang bumigay sa bigat. Lumalaki ang kanyang guilt sa loob ng mga buwan, kumakain sa kanya hanggang hindi na niya makayanan. Hindi na siya makapag-focus sa paaralan. Nanginginig ang kanyang mga kamay kapag sinusubukang magsulat, at ang kanyang mga gabi ay ginugol sa paggising, haunted ng kanilang pinagtataguan. Sa wakas, isang hapon, sa isang sandali ng desperasyon, inamin niya sa isang kaibigan. Akala niya magdadala ito ng relief, pero sa halip, ito ang simula ng katapusan. Nakinig ang kaibigan sa shock. Sa una ay naniniwala na exaggerated story lang mula sa teenage drama, pero masyadong specific at raw ang mga detalye na binulong ni Rose para ituring na fantasy. Sa loob ng ilang oras, sinabi ng kaibigan sa kanyang mga magulang, hindi makayang itago ang ganun ka-disturbing na confession. Mula roon, kumalat ng tahimik pero mabilis ang impormasyon. Nagkumpisal ang mga magulang sa kapitbahay na nagdagdag ng mga piraso ng tsismis na matagal na nilang pinaghihinalaan pero hindi binigkas. Ano ang nagsimula bilang pribadong confession ay naging bulong-bulungan na tumakbo sa buong bayan na parang apoy. Sa paaralan, napansin ng mga kapatid na nagbago ang paraan ng pagtingin sa kanila. Nagbulungan ang mga kaklase sa likod nila. Nagpalitan ng worried glances ang mga guro kapag dumadaan sila. Kahit ang mga walang alam sa detalye ay nakaramdam na may mali. Sinisisi ni na Ana at Clara si Rose sa biglaang pagbabago kahit hindi nila siya direktang kinonfronta. Lumalakas ang tensyon sa pagitan nila at ano ang dating silent jealousy ay naging silent accusations. Iba-iba ang pagdadala ng bawat isa sa kanilang guilt, si Ana sa galit, si Clara sa suspicion, si Rose sa takot. Hindi nagtagal, umabot ang mga bulong-bulungan sa taong nagdesisyon na dapat kumilos. Isang anonymous tip ang ipinadala sa otoridad na naglalarawan ng suspicious behavior sa family home. Sa simula, nagdalawang isip ang pulisya, hindi sigurado kung gaano bigat ang ibibigay sa maaaring ituring na malicious gossip. Pero nang higit sa isa ang lumapit na may katulad na alalahanin, tahimik na binuksan ang investigasyon. Walang kaalam-alam ang mga kapatid na sumasarado na ang mga dingding sa paligid nila. Nagsimula ang pulisya sa pag-obserba sa bahay. In-interview ang mga kapitbahay at ang kanilang testimonies ay nagdagdag ng higit pang tanong. Marami ang nakakita kay Michael na umaalis sa kakaibang oras ng gabi, minsan kasama ang isa sa mga kapatid. May mga naalala kung paano walang boyfriend ang mga babae, walang kaibigang dinala sa bahay, at mukhang unusually protective sila sa isa't isa. Magsama-sama, ang mga detalye ay nagpinta ng larawan na tumutugma sa mga bulong-bulungan. Alam ng mga investigador na kailangang maghukay ng mas malalim. Isang araw, bigla na lang dumating ang mga opisyal sa paaralan. Hiniwalay ang mga kapatid mula sa klase, bawat isa ay inescort sa pribadong kwarto kung saan naghihintay ang mga tanong. Sinubukan ni Ana na manatiling kalmado, iginiit na wala siyang alam tungkol sa mga bulong-bulungan.
Naging defensive si Clara, humihingi ng paliwanag kung sino ang nagsalita laban sa kanila. Si Rose, na fragile na, ay bumigay sa pressure. Ang kanyang mga luha ay nagkumpirma sa mga hinala na nagsisimula ng ipon ng mga investigador. Bagamat hindi siya nagbigay ng full confession, ang kanyang katahimikan at pagyanig ay nagsalita ng higit kaysa sa kanyang mga salita. Ang search sa kanilang bahay ay nagbunyag ng ebidensya na walang puwang para sa duda. Nakatago sa kwarto ni Ana ang kanyang journal na puno ng entries na naglalarawan ng mga sandali at feelings na hindi maipapaliwanag bilang imahinasyon. Ang notebook ni Clara na iniwan ng walang ingat sa kanyang desk ay may katulad na confessions na mask bilang kwento, pero masyadong personal para tanggihan. Natuklasan ang mga photographs. Mga pribadong larawan na nagkumpirma sa katotohanan ng walang tanong. Ano ang akala ng mga kapatid na nakatago magpakailanman ay nadokumento ng kanilang sariling kamay? Nang sabihin sa kanilang ina, bumagsak siya sa disbelief. Matagal siyang nagtrabaho para mabigyan ng maayos ang pamilya, at sa kawalan niya, pinagkatiwalaan niya ang kanyang mga anak na safe. Ngayon, nalaman niya na ang tahanan na akala niya secure ay naging stage ng sekreto na nag-shock kahit sa mga investigador. Ang kanilang stepfather ay nag-react sa galit, hindi makapaniwala kung paano nangyari ang ganito sa ilalim ng kanyang bubong. Pero hindi maikakaila ang ebidensya at mabilis na inalis ng otoridad ang mga bata mula sa bahay. Kumalat ang balita sa buong bayan na parang bagyo. Ano ang dating bulong-bulungan ay naging headlines at hindi nagtagal, alam na ng bawat kapitbahay, guro at dumadaan ang kwento. Mula sa pagiging tahimik na mga babae sa block, naging sentro sila ng isa sa pinaka-disturbing scandals na naalala ng sinuman. Pinigilan ng mga pamilya ang kanilang mga anak na lumapit. Nag-buzz ang paaralan sa chismis. At naging tainted ng walang lunas ang family name. Si Michael ang unang inaresto, dinala ng may handcuffs habang nanonood ang mga kapitbahay sa kalye. May sumigaw sa galit, may nanahimik sa shock. Inilagay ang mga kapatid sa protective custody, pinaghiwalay sa isa't isa, bawat isa ay binantayan ng mabuti habang patuloy na nangongolekta ang mga investigador ng ebidensya. Ang dating unbreakable bond ay ngayon ay nabasag ng takot at pagtataksil. Sa mga sumunod na araw, paulit-ulit na interrogate ang mga kapatid. Cling si Ana sa kanyang defiance, tumatanggi na aminin ang alam na napatunayan na. Nag-aalangan si Clara, minsan tumatanggi, minsan nagpapahiwatig ng katotohanan, depende sa pressure. Si Rose, na dinurog ng guilt, ay nag-confess sa fragments, ang kanyang mga salita ay natitisod sa pagitan ng mga luha. Pinagsama-sama ng mga investigador ang kanilang testimonies, gumagawa ng kwento na nagbunyag ng full scope ng nangyari sa bahay. Habang lumalim ang kanilang paghukay, lalong dumilim ang kwento. Ano ang dating inakala ng outsiders na simpleng tahimik na pamilya ay na-expose bilang sambahayan na pinamumunuan ng sekreto at obsesyon? Ang mga kapatid, na dating nagkaisa sa kanilang hidden world, ay ngayon ay nahati. Bawat isa ay nagpupumilit na protektahan ang sarili sa harap ng overwhelming evidence. Si Michael naman ay tumanggi sa lahat, sinasabi na imbento lang ng mga kapatid ang kwento dahil sa selos at imahinasyon. Pero sa journals, photographs, at testimony, natalo ang kanyang denials. Ang bayan, na dating tahimik at hindi nag-aalala, ay naging consumed ng skandal. Sumalakay ang local media sa kaso. Mga reporter na nakatayo sa labas ng family home, sabik sa bawat detalye. Ang mga headline ay nagpinta sa mga kapatid bilang parehong victims at participants, nagpapakilos ng debates na naghiwa sa komunidad. May nakakita sa kanila bilang manipulated na bata, masyadong bata para maintindihan ang full weight ng nangyari. May iba na nakakita sa kanila bilang complicit, sapat na ang edad para malaman ang tama at mali at may kasalanan sa sariling pagpili. Hindi na sa kanila ang buhay ng mga kapatid. Bawat salitang isinulat nila, bawat sulyap na ibinahagi kay Michael, ay ngayon ay dinidissect ng mga estranghero. Ang kanilang secret world, na dating pribado at makapangyarihan, ay nadrag sa liwanag at naging isang bagay na nakakatakot. Hindi na sila magkakapatid na nagkaisa sa katahimikan. Mga individual sila na pinaghiwalay ng mga dingding, interogasyon, at mabigat na kamay ng batas. Ang mga bitak na nagsimula sa confession ni Rose ay nag-split ng malawak at walang paraan para isara muli. Nagsimula pa lang ang investigasyon at ang trial na sumunod ay magbubunyag ng higit pa.
Ang sekreto ng mga kapatid, na dating nakatago sa shadows ng kanilang tahanan, ay ngayon ay krimen na nakasulat sa buong bayan para makita ng lahat. Naging stage ang trial kung saan lahat ng sekreto ay hinubad ng walang takip. Bawat nakatagong katotohanan ay nadrag sa liwanag para makita ng mundo. Puno ng tensyon ang courtroom mula sa unang araw, habang dinala ng hiwalay ang tatlong magkapatid, maputla ang kanilang mukha, mabigat ang kanilang mga mata sa bigat ng kanilang dala. Si Michael ay nakaupo sa defense table na binabantayan ng mga opisyal, malamig at hindi mabasa ang kanyang ekspresyon. Sa unang pagkakataon, ang pamilya na dating nakatira sa iisang bubong ay nagharap sa isa't isa sa pagitan ng batas, paghatol at kahihiyan. Hindi nag-aksaya ng oras ang prosecutor sa pag-present ng kanilang kaso. Pinintura nila si Michael bilang manipulative figure na gumamit ng kanyang posisyon sa pamilya para makontrol ang mga kapatid. Inilarawan nila ang mga journal na natagpuan sa kwarto ni Anna, ang notebook sa desk ni Clara, ang fragments ng confession mula kay Rose. Bawat piraso ng ebidensya ay inilatag sa jury na parang mga piraso ng salamin. Bawat isa ay naghiwa ng mas malalim sa imahe ng pamilya. Ang mga photographs na ipinakita lang sa jury at hindi sa publiko ay inilarawan sa chilling detail. Walang makakataka sa realidad ng kanilang ipinahayag. Ang testimonies ng mga kapatid ang pinaka-nakakagulat sa lahat. Si Anna ang unang tinawag. Lumakad siya sa stand na may stiff movements, nanginginig ang kanyang mga kamay habang nanumpa na magsabi ng katotohanan. Dahan-dahan dumating ang kanyang mga salita, bawat pangungusap ay mabigat sa defiance at kahihiyan. Inamin niya ang relasyon, pero iginiit niya na ito ay pinili niya, isang bagay na naniniwala siyang totoo. Ang kanyang testimony ay nag-iwan ng katahimikan sa courtroom, stunned ang jury sa rawness ng kanyang confession. Sumunod si Clara. Mas hindi steady ang kanyang mga salita, nag-swing ang kanyang emosyon sa pagitan ng galit at despair. Inamin niya ang sapat para kumpirmahin ang kaso ng prosecutor, pero sinubukan din niyang protektahan ang sarili, sinasabi na mas naimpluwensyahan siya kaysa pinili. Si Rose ang huli at dumaloy ng bukas ang kanyang mga luha habang nagsasalita. Fragmented ang kanyang testimony, nababali ang kanyang mga pangungusap sa pagitan ng sobs, pero ang kanyang honesty ay tumama ng mas malakas sa jury kaysa sa iba. Sinubukan ng defense na i-shift ang kwento. Ang mga abogado ni Michael ay nag-argue na nag-exaggerate ang mga kapatid, na selos sila sa isa't isa at ginawang accusations ang mga fantasies. Sinabi nila na imbento lang ng troubled teenagers ang mga journal, sinusulat ang mga desires na hindi talaga nangyari. Itinuro nila ang defiance ni Anna bilang patunay na siya ang naghabol kay Michael, hindi ang kabaligtaran. Pinintura nila si Michael bilang victim ng mga sinungaling na kulong sa mga kwento ng tatlong batang babae na desperado para sa atensyon. Pero ang bigat ng ebidensya ay nag-crush sa kanilang defense sa bawat turn. Dinala ang mga saksi mula sa kapitbahayan. Nag-testify ang mga kapitbahay tungkol sa pagkakita kay Michael na lihim na umaalis ng hating gabi, minsan kasama ang isa sa mga kapatid. Inilarawan ng mga guro kung paano naging distant, distracted, at withdrawn ang mga babae sa paglipas ng mga taon. Naalala ng mga kaibigan ang kakaibang pag-ugali, mga dahilan para iwasan ang paggugol ng oras sa iba, at ang kakaibang paraan kung paano laging binabantayan ng mga kapatid ang isa't isa. Bawat testimony ay nagdagdag ng isa pang layer sa lumalaking larawan ng pamilya na consumed ng sekreto na masyadong disturbing para baliwalain. Sumabog ang reaksyon ng publiko. Inilimbag ng mga pahayagan ang bawat detalye na legal na maibahagi at puno ng updates mula sa courtroom ang mga television reporters. Matindi ang pagkakahati ng opinyon sa kaso. May nakakita sa mga kapatid bilang manipulated victims na nabigo ng kanilang mga magulang at napagsamantalahan ni Michael. May iba na nakakita sa kanila bilang active participants, iginiit na pinili nila ang kanilang aksyon at dapat harapin ang consequences nila. Kumalat ang debate lampas sa maliit na bayan, ginawang national scandal ang kaso na nag-igalit, nagpaawa at nagdulot ng disbelief. Sa loob ng courtroom, ang kanilang ina ay nakaupo sa bawat session, ang kanyang mukha ay puno ng grief. Nakinig siya sa testimonies ng kanyang mga anak nang tumutulo ang mga luha, hindi makapag-reconcile ng mga anak na kanyang pinalaki sa mga nakakagulat na kwento na nagbubukas. Ang kanilang stepfather, na dating puno ng galit, ay nakaupo ng tahimik, nakakuyom ang panga, hindi makatingin sa kanyang anak nang hindi kumukulo ang galit sa kanyang mga mata.
Ang kanilang kasal, na dating strained, ay nag-crack sa bigat ng trial. Iniwan silang malayo at broken kahit bago pa ang verdict. Nakinig ang mga juror sa mga linggo ng testimony, ebidensya at argumento. Lumalakas ang kanilang ekspresyon sa bawat araw na lumilipas. Nanatili sa kanilang isipan ang mga salita ng mga kapatid, gayon din ang journals at photographs. Nakita nila ang mga contradictions, ang confusion at ang complexity ng kaso. Pero higit sa lahat, nakita nila ang undeniable proof na may nalampasan na mga hangganan na ang nangyari sa loob ng bahay ay hindi ordinary, hindi harmless, at hindi bagay na kayang baliwalain. Nang magsimula ang closing arguments, nagsalita ang prosecutor ng may grim certainty. Inilarawan nila ang mga taon ng sekreto, ang manipulasyon, ang pagkawasak ng trust sa loob ng pamilya. Pinaalala nila sa jury na mga bata pa ang mga kapatid nang magsimula ang relasyon. Mga batang nabigo ng mga adult na dapat magprotekta sa kanila. Sumagot ang defense sa mga claim ng exaggeration, iginiit na hindi mapagkakatiwalaan ang mga salita ng mga kapatid na nag-imbento o nag-embellish sila ng katotohanan. Hiniling nila sa jury na makakita ng doubt kung saan hiniling ng prosecution ang certainty. Nag-deliberate ang jury ng maraming oras, pagkatapos ay mga araw. Sa labas ng courthouse, nagtipon ang mga tao, naghihintay ng desisyon. Handa ang mga reporter, nakafocus ang mga kamera, handa na i-anunsyo ang outcome na magdedesisyon sa kapalaran ni Michael at maghubog sa natitirang buhay ng mga kapatid. Sa loob, nakaupo ang mga kapatid sa hiwalay na kwarto, bawat isa ay haunted ng kaalaman na hindi na sa kanila ang kanilang mga sekreto. Nang sa wakas ay mabasa ang verdict, puno ang courtroom ng mga onlookers. Makapalang tensyon sa hangin, nakafocus ang bawat mata sa jury habang binibigkas ang desisyon. Natagpuan si Michael na guilty sa multiple charges, kabilang ang abuse, coercion, at corruption of minors. Parang kulog ang mga salita sa kwarto, nag-iwan ng katahimikan. Nakaupo ng walang galaw si Michael, hardened ang kanyang ekspresyon, habang nanginginig ang mga kapatid sa bigat ng desisyong ginawa. Darating pa ang sentencing, pero sinira na ng trial ang natitira sa pamilya. Hindi lang convict si Michael ang ginawa ng trial. In-expose nito ang bawat nakatagong sulok ng buhay ng pamilya, hinila pababa ang ilusyon ng normality at iniwan lang ang wreckage ng pagtataksil at obsesyon. Ang mga kapatid, na dating nagkaisa sa kanilang mapanganib na sikreto, ay ngayon ay nakakabit lang sa paghatol ng publiko at sa kanilang sariling haunted memories. Naging isa sa pinaka-disturbing trials ang kaso na nakita ng bayan. Iniwan nito ang mga tanong na hindi kailanman masasagot ng buo, mga sugat na hindi kailanman gagaling ng buo, at isang chilling reminder na minsan, ang pinakamadilim na krimen ay nangyayari sa lugar na hindi hinintay ng sinuman, sa loob ng dingding ng isang ordinaryong tahanan. Dumating ang araw ng sentencing na may mabigat na hangin na nakabitin sa courthouse na parang bagyong naghihintay sumabog. Natapos na ang trial sa pagkonsumo ng buhay ng lahat ng kasali, pero ang huling hakbang na ito ay may sense ng finality. Hindi na ito tungkol sa pagtuklas ng katotohanan o pagdedebate ng guilt. Napagdesisyonan na iyon. Ngayon, tungkol ito sa parusa, hustisya, at consequences na mag-ietso sa natitirang buhay nila. Pumasok si Michael sa courtroom na may shackles, mataas ang ulo kahit sa bigat ng kanyang kinakaharap. Hiwalay na dinala ang mga kapatid, bawat isa ay nakaupo ng magkahiwalay, maputla at walang emosyon ang kanilang mukha. Hindi na sila mukhang ang inseparable trio na dating nakatira sa sekreto. Sa halip, mukha silang broken, disconnected, at fragile, na parang ang bond na dating nag-define sa kanila ay pinutol sa mga piraso na hindi na kayang ayusin. Nakaupo ang kanilang ina sa audience, hindi mapigilan ang mga luha, habang nanatiling stoic ang kanilang stepfather. Ang galit ay nakabote sa loob, ang disappointment ay nakaukit sa mga linya ng kanyang mukha. Nagsalita muna ang prosecutor, hinihikayat ang judge na magbigay ng sentence na sumasalamin sa grabidad ng mga krimen ni Michael. Inulit nila ang mga taon ng sekreto, ang manipulasyon, at ang pinsalang idinulot sa mga kapatid. Inilarawan nila kung paano na-twist ang innocence sa obsesyon, kung paano nahila ang buhay ng mga babae sa isang bagay na hindi nila matatakasan. Iginiit nila na hindi lang childhood ang ninakaw ni Michael, kundi ang kakayahan nilang magtiwala, magtayo ng healthy lives, at makita ang sarili ng walang kahihiyan. Steady ang boses ng prosecutor, pero bawat salita ay may bigat ng destruction na hindi na kayang baligtarin.
Sinubukan ng defense na magmakaawa para sa leniency. Sinasabi na lumaki si Michael sa broken home, na siya mismo ay victim ng neglect at paghahanda. Pinintura nila siya bilang young man na gumawa ng mistakes, na nahila sa isang bagay na hindi niya lubos na naiintindihan. Pero narinig na ng courtroom ang sapat sa trial. Malakas na nagsalita ang verdict ng jury, at mukhang hollow ang pleas ng defense laban sa bundok ng ebidensya. Tahimik na nakinig ang judge, stern ang kanyang ekspresyon, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng mabigat na pasanin ng kanyang responsibilidad. Nang dumating ang oras, inaddress niya ang courtroom nang may boses na tumatagos sa katahimikan. Nagsalita siya tungkol sa pagtataksil, manipulasyon, at pagkawasak ng trust na hindi dapat masira. Nagsalita siya tungkol sa mga kapatid, sa kanilang nawalang innocence, at sa mga taon ng healing na kakailanganin nila. Pagkatapos ay ibinigay niya ang sentence, decades sa bilangguan na walang chance ng early release. Nakaupo na walang galaw si Michael, hindi nagbabago ang ekspresyon, kahit nakakuyom ng mahigpit ang kanyang mga kamay sa kandungan. Nahulog na ang bigat ng desisyon at walang takas. Para sa mga kapatid, walang relief ang sentence. Pinatawad sila sa criminal charges dahil kinilala ng korte ang kanilang youth at ang manipulasyon na kanilang tiniis. Pero ang kalayaan ay hindi nangangahulugan ng kapayapaan. Inilagay sila sa strict supervision na may mandatory counseling at limited contact sa isa't isa. Ang mismong bond na dating nagbigkis sa kanila ay ngayon ay itinuturing na mapanganib, isang paalala ng lahat ng nawala. Nagpasya ang korte na hindi na sila pwedeng magsama ulit. Bawat isa ay inilagay sa hiwalay na care para muling itayo ang kanilang buhay malayo sa shadow ng kanilang shared past. Nakatayo ng walang laman ang family home na dating puno ng tawa at ilusyon ng normality. Hindi na makatiis ang kanilang ina na manatili sa bahay kung saan nagtago ang napakaraming bagay, kung saan bawat kwarto ay may alaala na masyadong malalim ang hiwa. Tahimik niyang pinak ang kanyang mga gamit, iniwan ang lugar na akala niya safe. Umalis rin ang kanilang stepfather hindi nagtagal, ang pag-collapse ng kanilang kasal ay hindi maiiwasan. Walang makatingin sa tahanan nang hindi nakikita ang mga sikreto na sumira dito. Ang komunidad na dating yumakap sa kanila ay tumalikod. Nagbulungan ang mga kapitbahay kapag dumadaan ang ina, puno ng paghatol ang kanilang mga mata. Iniiwasan siya ng dating mga kaibigan, ayaw na maugnay sa skandal. Ang mga kapatid, kahit pinaghiwalay, ay dala-dala ang reputasyon na sumusunod sa kanila kahit saan sila pumunta. Sa paaralan, binubulong ang kanilang pangalan sa hallways. Sa kalye, tinitingnan sila ng mga estranghero. Hindi na sa kanila ang kanilang buhay, consumed ng kwento na ayaw kalimutan ng mundo. Sinubukan ng bawat kapatid na makayanan sa sariling paraan. Si Anna ay nag-withdraw ng buo, ang dating strong personality ay gumuho sa isolation. Tumanggi siyang magsalita sa therapy, tumatanggi na balikan ang mga alaala na sumusunod sa kanya. Si Clara ay nakipaglaban sa galit, naglalabas ng sama sa counselors at guardians. Hindi niya mapatawad ang sarili o ang kanyang mga kapatid. Si Rose ang may pinakamabigat na pasanin ng guilt, naniniwala na ang kanyang confession ang sumira sa lahat. Kahit sa kaibuturan, alam niyang hindi magtatagal magpakailanman ang sekreto. Naghiwalay ang kanilang landas, pero pareho silang dala ang parehong anino, isang bigat na hindi kayang buhatin ng panahon lamang. Si Michael, sa likod ng mga rehas, ay naging isa na lang sa mga bilanggo sa sistema na puno ng broken lives. Gayunpaman, kahit sa bilangguan, sumusunod sa kanya ang kanyang kwento. Alam ng mga gwardya at kapwa bilanggo kung sino siya, kung ano ang ginawa niya. Ang kanyang krimen ay may markang hindi na kayang burahin. Isang label na nag-alis ng anumang sense ng kapangyarihan na dating hawak niya. Sa katahimikan ng kanyang selda, siya lang at ang kanyang sariling alaala ang kasama niya. Mga paalala ng kontrol na dating hawak niya at ng destruction na iniwan nito. Patuloy na nanatili ang kaso sa public consciousness kahit matapos ang trial. Gumawa ng documentaries, sumulat ng articles, nagdaos ng debates tungkol sa sino ang maisala at paano nangyari ito nang hindi napansin ng matagal. May tinawag itong kwento ng manipulasyon, may iba na kwento ng obsesyon. Pero lahat ay sumasang-ayon na ito ay isang trahedya. Naging chilling reminder ito kung paano maaaring mag-fester ang mga sekreto sa shadows. Kung paano maaaring magmukhang perpekto ang isang pamilya sa labas habang nagtatago ng kadiliman na hindi inaakala ng sinuman.
Ang mga kapatid, kahit pinatawad sa bilangguan, ay hindi kailanman tunay na makakatakas. Bawat pagsisikap na muling itayo ang kanilang buhay ay haunted ng nakaraan. Tinanggihan sila ng mga trabaho kapag nakilala ang kanilang pangalan. Nagkolapse ang mga relasyon kapag lumabas ang katotohanan. Dala-dala nila ang mga peklat na invisible sa mata, pero mabigat sa puso. Gaano man kalayo ang takbo nila, sumusunod ang kwento, isang constant reminder ng childhood na ninakaw ng sekreto at pagtataksil. Ang kanilang ina ay nabuhay sa katahimikan, lumipat ng malayo para makatakas sa bulong-bulungan. Hindi niya napatawad ang sarili dahil hindi niya nakita ang katotohanan, dahil hindi niya naprotektahan ang kanyang mga anak. Nawala ng buo ang kanilang stepfather, hindi makaharap ang kahihiyan. Ang pamilya na dating nakatayo ng sama-sama ay nabasag sa mga piraso, nagkalat sa iba't ibang lugar, nakakabit lang sa isang history na masyadong masakit para aminin. Sa huli, ang kwento ng tatlong magkapatid at ng kanilang stepbrother ay naalala hindi lang bilang krimen, kundi bilang cautionary tale. Ipinakita nito kung gaano ka-fragile ang tiwala, kung gaano kabilis maaaring magnakaw ang innocence, at kung gaano kalalim ang masisira ng mga sekreto. Ang verdict ay maaaring nag-lock kay Michael, pero ang tunay na sentence ay dala-dala ng mga kapatid na mabubuhay sa natitirang buhay nila sa shadow ng nangyari. Ito ay isang krimen na nagsimula sa katahimikan, lumaki sa sekreto, at nagtapos sa destruction. Isang kwento na nagpapakita na ang pinakamadilim na katotohanan ay madalas nagtatago sa pinakaordinaryong tahanan, naghihintay sa sandali na hindi na ito maitatago. Para sa mga kapatid, hindi na kayang baligtarin ang nakaraan, at ang hinaharap ay laging magdadala ng mark ng sekreto na dating kanilang pinagsamahan.